Corinthians 13. Ay, panaklaksan mo. Ang lilit mo kasi. Okay. Samahan niyo po akong basahin sa sabi dito, makapasalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingaw-ngaw o kompyang na kumakalimbang. Kung ako man ay may kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos at umunawa ng lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya, ano pa't napapalipat ko ng ang mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Napaganda, di ba? Ngayon, ito. May 5 lingwahe ang pag-ibig. Yan. May tinatawag na 5 lingwahe ng pag-ibig. O 5 languages. 5 languages of love. Sa bawat tao, may nangingibabaw na lingwahe. Ibig sabihin, nararamdaman niya siya'y minamahal at siya'y nagmamahal sa pamamagitan ng partikular na love language na ito. Kaya't mahalagang maunawaan natin kung ano ang nangingibabaw sa love language ng ating asawa, ng mga anak, upang tumagal ang pagsasama sa loob ng pamilya o ng tahanan. Hindi basta nangyayari ang pag-ibig, kaya hindi tama yung fall in love. Sino yung nasabi tama yung falling in love? Kasi walang participation ang falling. Isang aksidente lamang. Hindi aksidente ang pag-ibig. Hindi aksidente ang pag-ibig, di ba? Ang pag-ibig ay base sa reason, discipline, namumunga ng gawa, isip at disiplina. Ano po sabi sa verse 1? Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingaw-ngaw. Ang problema rito ay hindi ang pagsasalita. Ang problema ay kawalan ng pag-ibig. Ang totoo, kapag umiibig ka, makakapagsalita ka ng salitang may katuturan at hindi ka batingaw na umaalingaw-ngaw. Nagiging isa kang matamis na musika at kaaya-aya sa pandinig. Kunin natin dito ang love language na kung tawagin ay word of affirmation. May mga taong nadarama nilang sila'y minamahal kapag lagi silang pinupuri, sinasabihan ng magagandang salita, ina-appreciate sa kanilang mga ginagawa at pinakikiusapan sa halip na inuutusan. Kailangan punuin natin ang salita ng papuri at pagpapahalaga ang tangke ng ating pag-ibig at huwag nating hayaang maging empty. Ganito dapat sa ating tahanan: slow to criticize first, fast to appreciate. Sabi nga sa verse 3, ialay ko man ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Hindi pag-aalay ng buhay ang problema rito. Ang problema ay kawalan ng pag-ibig. Ang totoo, kapag umiibig ka, talagang makagagawa ka ng isang bagay na sa iyong buhay na talagang kaibig-ibig. Talagang yun. Hindi buhay ang tinutukoy dito, kundi ang mahalagang bahagi ng iyong buhay. Oras, panahon. Kunin natin dito ang love language na kung tawagin ay quality time. Ang pinakamahalagang puhunan sa pag-ibig ay oras. Kailangan mayroon tayong panahon
sharing, pakikinig sa isa't isa, at sama-sama pagtatrabaho. Ang sabi nga sa verse 3, at ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian, ngunit kung wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Ang problema dito ay hindi ang pagbibigay. Ang problema dito ay ang kawalan ng pag-ibig. Ang totoo, kapag umiibig ka, talagang magbibigay ka. Kunin natin dito ang love language na kung tawagin ay receiving gift. Doon sa huli, sa isang bahagi ng verse 3, ang sabi, ialay ko man ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Hindi problema dito ang pag-aalay, kundi ang kawalan ng pag-ibig. Ang totoo, kapag umiibig ka, talagang handa kang mag-alay, maghandog, at maglingkod. Kunin natin dito ang love language na kung tawagin ay acts of service. Maipapakita natin ang ating pag-ibig sa pamamagitan ng paglilingkod. May mga tao ang gusto ay pinaglilingkuran sila. May mga tao naman ang gusto sila ang naglilingkod. Mahalagang love language ang tinatawag na physical touch. Yung takip sa balikat. Yakap at halik sa noo ay napakahalagang demonstrasyon ng pag-ibig. May lingwahe ang pag-ibig na ang dapat ay sinasabi natin araw-araw. Tandaan po natin mga kapatid, ang love language na word of affirmation, quality time, receiving gift, acts of service, physical touch. Marami pong salamat po rin po, Panginoon.